So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, first impressions tayo sa bagong labas ulit na entry-level smartphone ngayon, which is the Honor X6B. Ito na kaya ang perfect na entry-level smartphone para sa'yo. Tara mga J-Vlog, check natin. So yan, panibagong first impression na naman po ang gagawin natin. At ang topic natin for today is the Honor X6B. So quick reminder, bago natin ito simulan, hindi po to full review. First impression lang to sa mga bagong labas na smartphone. Gusto ko na magbigay ng saloobin based sa kanilang specifications. And share ko sa inyo of course yung SRP, availability ng Honor X6B. So yun, kaka-announce lang nito ngayong September 2024 dito sa Philippines na merong SRP na 5,999 pesos or almost 6,000 pesos with 60GB of RAM and 128GB of internal storage. So yun, RAM at ROM, acceptable. Check na check sa akin yung 6GB 128 sa ganyang presyo. So nakakatuwa na si Honor ay nagbibigay sa atin ngayon ng mga budget smartphone na pwede natin gawing option compare sa ibang brands. Yun nga, sinerge natin to of course sa Shopee. Mas mura siya, matik. So, pag bibili kayo sa Shopee, below SRP, makukuha nyo na lang ng 5,349 with voucher ang Honor X6B. Pero, stay tuned lang siguro pag payday, ganyan, or 10-10, ay baka mas makuha nyo pa ng mas mura ang Honor X6B. Malay nyo, maging 4 Plus, di natin alam. Di ko pa kasi siya na-purchase. Pero, gusto ko mag-purchase ng Honor, mga J-Vlog, kasi nung year 2019, isa rin yan sa favorite smartphone ko nung sister company pa sila ni Huawei, di ba, na pareho sila na merong EMUI. Pero ngayon is meron na silang sariling OS na Android. Kasi alam niyo naman na si Huawei ay wala ng Android support. Kaya siguro naghiwalay na ng brand ng Honor ngayon. At yun, kung interesado kayo mag-purchase ng Honor X6B, ilalagay ko po yung link niyan sa description box. I-check nyo na mga J-Vlog at check out nyo na. Si Honor X6B ay merong dual rear camera system na merong 50 megapixel main at yung front camera niya is 5 megapixel. So, when it comes sa main camera, big check, 50 megapixel. Pero hopefully, when it comes sa pag-take ng photo, maganda yung magbibigay niyo photo quality. Pero syempre, quick reminder lang na hindi po basihan ng taas ng megapixel sa ganda ng camera quality. Sa screen naman si Honor X6B ay merong 6.56 inches TFT LCD display na may resolution na HD Plus 720 by 1612 pixels at good news 9 screen refresh rate siya. So, isa naman out of the box na Android 14 siya with Magic OS 8. Sa chipset, ito yung favorite chipset nyo ngayon. The MediaTek Helio G85 na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz and sa GPU is Mali G52 siya. So, ayan na. Kumbaga ngayon 2024, na pinasa na ni MediaTek Helio P35 ang Corona sa MediaTek Helio G85. Kasi mga J-Vlog, alam niyo naman nung year 2021, 2022, 2020, sa mga ganitong presyo, ang pinaka-dominant na chipset is MediaTek Helio P35. Ngayong 2023, 2024, ang dominant na chipset sa mga entry-level at budget is the MediaTek Helio G85. So, pinasa na ang Corona sa Helio G85 kasi karamihan na rin ang nakikita kong mga budget smartphone ay G85 po ang chipset. Hindi naman mabagal ang G85 based naman sa aking experience. Nakaka-handle din naman siya ng mga modern games today. Pero syempre, ayaw na ayaw ng mga gamers or mobile gamers ang chipset na G85 dahil hindi po optimize yung chipset na yan sa mga games. Hindi po available na mga matataas na settings. Pero yun nga, tulad na sinasabi ko sa vlog ko, sa may ibang video, hindi naman po lahat ng consumers ay gamer. As long as yung smartphone mo ay hindi mabagal, hindi malag, hindi mabagal mag-open ng apps, hindi nag-stutter, consider na siya na okay for me as a smartphone. Consider na siya sa akin okay na gamitin na smartphone. So si MediaTek Helio G85 medyo lumalaban pa rin naman. Hindi pa naman siya sobrang bagal. Pagdating naman sa battery, wow, level up 5,200 mAh na removable battery with 35 watt fast charging. So ito ang nakikita ko ngayon sa mga entry or budget. Hindi na minimum 5,000 ha. Medyo nagle-level up. Minsan nakakita ko ng 5,1, 5,2, di ba? 6K or 7K. So,
a big step naman din. Kasi karamihan din ay gusto ng long-lasting battery para magamit din. So yan mga ka-J-Vlog, na nalaman nyo ng specs, price, and availability ni Honor X6B. Next is gusto ko mag-share ng first impressions ko dito sa smartphone na to based sa kanyang specs. Number 1 sa display. Display, nasa average yung size, 6.56 inches. 9/3 is okay. Minimum, snappy naman yung 9/3. HD plus 720p, acceptable pa, below 6K, all goods pa yan, don't worry. Pero nalungkot na ako sa notch. Ito na naman tayo sa issue ng notch sa mga brands. Hindi ko ba alam kung meron talagang cost gawing bilog na yung ganong notch, di ba? Gaganunin nyo na lang para makompleto yung bilog. Ewan ko ba kung may cost ba yon, di ba? So hopefully, malimutan na rin ng mga brand ang notch kasi let's face it, punch hole na is yung new na display design ngayon sa mga smartphones. Notch is a big no-no na yan. Sobrang outdated na yan. Nakikita na natin yung notch nung year 2019, nung year 2019, di ba? So 5 years or year 2018, nakikita na natin ang mga notch. So it's time, nakalimutan na natin ang notch display sa mga bagong labas sa smartphones, di ba? And let's welcome punch hole display sa entry level and budget segment. Number 2, sa chipset. So yan, nabigyan ko na yung opinion ko sa chipset kanina, di ba? So the MediaTek Helio G85 for 6,000 pesos smartphone, I think is okay. Okay pa naman siya. Pero kung medyo tataas, 7,000-ish na smartphone, G99 is the best option. G85, lalo na kasi itong Honor X6B, makukuha pa natin ito ng mas mura. Hindi lang 6K, baka nga 5K or 4 plus. Depende sa voucher na makukuha nyo. Which is the G85 is bumabagay naman sa kanyang presyo. And the G85 is hindi naman yan sobrang bagal na chipset mga ka-J-Vlog. Hindi lang siya talaga gusto ng gamers. Kasi maraming consumers sa atin ngayon na naghanap ng very affordable smartphone na pwede nila magamit for gaming. So hindi po siya perfect para sa inyo when it comes sa gaming. Pero for casual things, social media, manood ng movies, ay okay naman din kahit papano ang MediaTek Helio G85. At ang pinakalas sa battery, tulad na sinabi ko, battery is a yung battery nito is magandang advantage niya compare sa mga ibang brands. Dahil diba at 5K lang. 200 mAh is okay din, big update din naman yan kahit papaano, di ba? Ang maganda rin dito, fast charging siya, 35 watts. Usually rin, nakikita ko ibang brands, lalo ng mga popular brands, iba nilalagay, 18, 15, 33 yung iba. Pero dito sa Honor X6B, mas mura, below 6K, 35 watt fast charging. At least, mas mabilis mag-charge, mas mabilis nyo full charge yung inyong smartphone. At finally, nagagamit natin ang full potential ng Type-C sa mga entry or budget segment. Kasi yung mga ibang budget smartphone, hindi natin nagagamit yung full potential ng USB Type-C kasi yung iba ay 10 watts po. Nilagyan nyo pang Type-C, ang bagal naman mag-charge. Anong silbi nun? Para lang ma-charge nyo ng baliktaran? Ganun lang ba ang purpose ng Type-C? No! Ang purpose ng Type-C is for fast charging and for faster data transfer. So yan lang mga ka-J-Vlog, ang ating first impression dito sa Honor X6B. Kung nagustuhan nyo tong smartphone na to, mura siya. Definitely maganda rin siya i-recommend sa inyo. Budget friendly at matik, i-review ko to. Hintayin ko lang matapos yung mga lineup ko ng review units. Bibili rin ako neto para ma-unbox, game test, and of course review itong smartphone na to. At kung interested kayo sa Honor X6B, huwag kayo maglala, ilalagay ko po yung link niyan sa description box.